So, magandang araw isang makabuluhang maghapon po sa ating lahat ano. So, okey naman po yung aking sounds pastor, Ate Rem, okey naman, hindi naman medyo putol-putol. Kanina parang medyo putol-putol ano po. So, buti na lang regardless kung may music o wala, ang ating pagsamba ay laging, naandiyan, lagi tayong sumasamba sa ating Panginoon. So, magandang araw at, sa ating patuloy na pag-aaral ng salita ng ating Panginoon ngayong week ay ating pinag-aralan at binuksan ang, Book of Revelation ano po, na kung saan ay isang napakagandang libro sa kaparaan ng ating tinitingnan. Ang ating pong, pag-aaralan ngayon ay mga churches ano na sinulatan. Napakahalagang bigyang pansin niyan, ano po, maraming mga tao ayaw basahin ng Revelation. Mag-survey po tayo kung ilan na ang nakatapos ng Book of Revelation. Maraming mga tao takot basahin ang Book of Revelation. Minsan nami-misinterpret na ang Revelation ay para lang, ay patungkol sa mga parusa, patungkol sa mga, sa, puro matatakot o, nakakatakot basahin ang Book of Revelation. Pero gusto ko pong ipaalala sa inyo mga kapatid, na lahat po ng salita ng Panginoon, ito man ay from Genesis to Revelation, ay punong-puno po ng karunungan. Nabanggit nga ng ating, Pastor Joel ano, kanina na puno ng imagery ang Book of Revelation. At gusto ko pong sabihin sa inyo na sa 21 chapters, kung di po ako nagkakamali, 21 chapters ng Book of Revelation, ito po ay nagpapakita sa atin o magpapakita sa atin ng panibagong dimension ng katotohanan ng buhay. Kaya nga itong si John, nung sinulat ni John na, 'di ba labid mga talatang ito, pinagkakamalan siyang baliw. Pinagkakamalan siyang wala sa pag-iisip kasi ang sinusulat niya yung other dimension na nagaganap, na yung ating spiritual battle may nakikipaglaban para tayo ay hindi magkamali, para tayo hindi malugmok sa kasalanan. Kaya napakahalaga po at ang dulo po ng Book of Revelation, kung babasahin po natin ang maraming chapters, ang dulo po ng Book of Revelation ay yung pagsamba natin sa ating Panginoon. Ang dulo ng Book of Revelation ay pagmimisyon. At ang dulo ng Book of Revelation ay patungkol sa pagiging ganap na imahe ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga napakahalaga, huwag po tayong matakot basahin ang Book of Revelation dahil ito po yung magtuturo sa atin para yung ating buhay sa mundong ito, na yung ating pinaka-goal na maging kaimahe ang ating tagapagligtas, yung ka-image natin ng ating Panginoong Hesus ay atin pong sa biyaya, awa, habag ng Panginoon, ay atin pong ma-meet yung ating goal at yung ating purpose. Kaya nga sa mga MTM natin nung mga nakalipas na araw, 'di po ba, may mga churches na talagang naka-address, specifically talagang minention yung kanilang mga concern na dapat ayusin sa kanila. In fact, ang atin pong pag-uusapan ngayon ay yung ikalimang church na sinulatan. Ano po, ikalimang church, five church, dahil 7 churches po 'yan, ngayon po ikalimang church yung ating pag-uusapan ngayon. At ang ating pong MTM ay Revelation 3 verses 1 to 6. At natutuwa po ako kasi kanina nabanggit ng ating Pastor Joel patungkol sa wake up ano, ay magising, tayo ay gumising at napakahalaga na buhay ang ating paglilingkod. Kaya nga dito po sa libro o sa isang iglesia sa Sardis ay pinag-usapan po yung salitang wake up. Kaya nga po ang ating pag-uusapan ngayon, how to wake up a dead church. Paano gisingin ang isang church na yes, maganda sa panlabas, maganda sa kanilang, outer at, maganda yung kanilang, nangyayari, pero ang sabi ng Biblia, kayo'y isang patay na church. Tunghayan po natin ang salita ng Panginoon. 6 verses lamang naman po ito, basahin po natin. Verse 1, isulat mo ito para sa anghel na nagbabantay sa iglesia sa Sardis. So yung angel po na binanggit dito, sabi po ng mga ilang komentarista, ito daw po ay patungkol sa pastor at sa mga leaders ng church. Ano po? So, imagery, ginamit lang po yung terminology, ginamit lang yung angel, but ito daw po yung naka-specific sa mga pastor. Sulat mo ito para sa anghel na nagbabantay sa iglesia sa Sardis. Ito ang mensahe na may 7 espiritu ng Diyos at may hawak na 7 bituin. Alam ko ang mga maraming ginagawa ninyo. Marami ang nagsasabi na buhay ang pananampalataya niyo sa akin. Tingnan niyo po ang sabi, ngunit ang totoo para kayong patay. Verse 2,
Gumising kayo at pasiglahin ang natitira ninyong pananampalataya para hindi tuluyang mamatay. Dahil nakikita ko na ang mga gawa ninyo ay hindi pagganap sa paningin ng aking Diyos. Verse 3, kaya alalahanin ninyo ang mga aral na tinanggap ninyo, sundin ninyo ang mga iyon at pagsisihan ang inyong mga kasalanan. Kung hindi kayo gigising, darating ako sa oras na hindi nyo inaasahan, tulad ng isang magnanakaw na hindi nyo alam kung kailan darating. Ngunit may ilan sa inyo riyan sa Sardis na hindi nahawa sa masamang gawain ng iba. Lalakad silang kasama ko na nakasuot ng puting damit dahil karapat-dapat sila. Ang magtatagumpay ay bibihisan ng puting damit at hindi ko alisin ang pangalan niya sa aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan. Ipapakilala ko sila sa aking Ama at sa kanyang mga anghel na sila ay mga tagasunod ko. And verse 6, napakahalaga po. Pwede po bang basahin natin ng sabay-sabay kahit nakamute po kayo? 1, 2, 3, go. Kayong nakikinig, pag-isipan nyo mabuti ang sinasabi ng banal na espiritu sa mga iglesia. Pinagpala po ng Panginoon ang pagbasa ng kanyang salita. Tayo po'y tumungo at tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po. Ang inyong mga isinulat sa Revelation, Panginoon, ang inyong ni-reveal sa Book of Revelation ay talagang ganap na kung saan ay makakatulong sa aming Kristiyanong pamumuhay, Panginoon. Kaya nga kung kami, kagaya ng mga simbahan, specifically, Panginoon, kagaya ng aming pinag-uusapan sa iglesia sa Sardis, kung ang aming spiritual ay kagaya ng Sardis, Panginoon, na kung saan ay parang malakas kami, na kung saan ay parang buhay kami, na kung saan ay parang maganda at nakaka-encourage kami, ngunit sa aming kaloob-looban, Panginoon, ay malayo naman kami sa inyo. Napatay naman ang aming relasyon sa inyo. Kaya Lord, gisingin niyo po ang buhay ng bawat isa. Hindi lamang po yung buhay, kundi yung aming paglilingkod sa inyo, yung aming commitment sa inyo, Panginoon. Minsan pa, gisingin niyo upang sa ganon ay patuloy po namin maisagawa at gawin yung mga dapat na ginagawa po namin bilang isang mananampalataya. Maraming salamat po. Ang inyong lingkod ay inyong gabayan. Itago niyo po ako sa inyong banal na biyaya upang sa ganon ang aming tagapagligtas ang makita. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. Alam niyo po, nung meron pong isang sundalo na kung saan ay isang sundalo na veterano, nakipaglaban, at sa isang matinding laban po sa Vietnam, ay siya po ay napagkamalan ng ng kanyang family na namatay po. Siya po si Hartley Robertson, ano po. So nagluksa po ang kanyang family, siya po isang sundalo, nagluksa ang kanyang family at habang siya po ay wala, yung gobyerno po ay nagbibigay ng ayuda sa pamilya dahil nga po isang sundalo at isang bayani itong si Sergeant Robertson, ano po. Ngunit after 44 years po sa hindi inaasahang pagkakataon napag-alaman ng kanyang pamilya na itong si Sergeant Robertson ay nabubuhay sa Vietnam. Nakatago siya sa isang barangay kung saan naapektuhan lamang yung kanyang paalala na po. So 44 years na napagkamalan siyang patay, 44 years napagkamalan siyang hindi na makakasama, 44 years hindi nakasama ang pamilya. Ngunit after 44 years natagpuan na siya pala'y buhay, hindi lang siya makauwi kasi nga siya po ay natamaan ng yung kanyang pag-iisip at nakakalimot, po. Kung atin titingnan kung ganito ang proseso o ganito ang sistema, siguro kayang gawan ng gobyerno po na madali lang siguro o ilang proseso lang siguro para muli nating ma-revive yung ating identity, ma-revive yung ating commitment po na kung ganito lang yung mangyayari. Pero alam niyo po, nakakalungkot pag ang Diyos na nagsabi sa atin na kayo'y patay. Ang totoo, kayo'y patay. Ang totoo ay kayo'y malayo sa akin. Yun po ang malaki nating problema. Yun po ang ating malaking kailangan solusyonan. Yun po ang malaking question na pwede nating pagbulay-bulayan sa mga sandaling ito. Kaya nga magandang tingnan natin. How do you rekindle? The word rekindle, napakahalaga po nan. Paano natin muling pasisiklabin o niningasin? How do you rekindle your love to the Lord and for one another in the church? Kagaya ng ating layunin po ngayong quarter na to,
na together we grow our love to each other. Ano po? Ngayon, how to rekindle or how do you rekindle your love to the Lord and for one another? Tatlong bagay po mula sa ating binasa. Una, zoom in on your problem. Kailangang i-address natin yung problema upang ma-rekindle at maitama at talagang maging ganap muli tayo. Kailangan nating i-address yung ating mga problema. Kung ating pong titingnan yung mga ilang churches na ating binasa, talagang in-address po dun yung mga pagkakamali. In-address yung kanilang kakulangan. Di po ba sa Ephesians? Di po ba sa Book of Ephesians? Naglilingkod nga sila. Kaya lang ang problema nila, hindi na nila mahal ang Panginoon. Busy na sila sa mga, busy sila sa ministry, pero hindi na, nalilimutan na nila ang Panginoon. At dito sa Sardis, na ating pinag-uusapan, meron po silang major problem na nabasa po natin kanina. Dito sa Sardis, meron silang dalawang major problem na pwede nating tingnan, na pwede tayo mag-reflect na baka problema din natin. Ano po? Una, ang problema nila, sila ay merong spiritual comatose. Ano po? Sila ay may spiritual comatose. Alam naman natin yung comatose, ano po, na ikaw ay nakahiga, wala kang magawa, at talagang comatose ka. Ano po? Tingnan niyo po yung verse 2. Ang sabi po ay, gumising kayo. Gumising kayo. Ibig sabihin talaga yung wake up, panawagan ng Panginoon sa iglesia ng Sardis, gumising na kayo. Tapos na yang mag-move on na kayo, gawin nyo na ang tama at gumising na kayo habang may panahon pa, habang may buhay pa, habang kayo nabubuhay pa. Magandang panawagan po sa atin yan. Ano po, baka nga tayo ay parang spiritually comatose po tayo, ano? Naririnig natin pero hindi naman tayo nagre-response. Alam naman natin yung mga dapat gawin, kaya lang hindi natin ginagawa. Ilang mensahe na po ang ating pinag-aralan, ilang books na po ang nababasa natin sa MTM. Kaya lang ganyan pa rin po tayo, di po ba? Meron pa rin tayong mga reserve na o excuses. Lagi ko nga pong sinasabi at lagi binabanggit din ng ating Pastor Joel. Kapag ang isang tao ayaw talagang maglingkod, napakarami ng dahilan. Kapag ang isang tao ay ayaw talagang sumunod sa Panginoon, hindi yan mauubusan ng dahilan. Nung una, pandemic ang sinisisi. Ngayon, wala ng pandemic. Ngayon, sinisisi pa rin yung pandemic. Ano po? Kaya mapakahalaga mga kapatid, baka nga, kaya tayo nahihirapang lumago, baka tayo ay spiritual comatose. Ano po? Alam natin, naririnig natin, pero wala po tayong pakialam. Pangalawa, na major problem sa iglesia ng Sardis na pwede nating i-reflect, hindi lang sila spiritual comatose. Pangalawa na problema nila, sila'y malilimutin. Mayroon silang spiritual amnesia. Ano po? Yung po bang sinasadya nilang kalimutan? Yung po bang sinasadya nila na hindi gawin? Kaya nga sa verse 3 ng ating binasa kanina, ang sabi po, kaya alalahanin ninyo. So ibig sabihin, alam na nila, narinig nila, ginagawa na nila, kaya lang nililimutan. Spiritual amnesia. Sana mga kapatid, mga minamahal, wag nating kalimutan yung ating commitment. Ano, gusto ko lang balikan yung sinabi ng Panginoon o ng ating MTM nung Wednesday. Napakaganda. Salamat sa buhay ni Ninang Janet na nag-lead sa atin. Ano, na kung saan ay pinaalala ulit, kailan natin huling sinabing mahal natin ang ating Panginoon? Sige nga po, kailan mo huling sinabi na mahal mo ang Panginoon? Kailan mo huling sinabi o kailan ka naglaan ng oras para sabihing, "Mahal kita, Panginoon." Yung totoong, yung genuine na pagsasabi, ano po. Sana mga kapatid, 'wag nating kalimutan yung commitment natin sa ating Panginoon. 'Wag nating kalimutan kung ano yung ginawa niya. Napakarami, marahil dumaan po tayo sa pandemic, praise the Lord, buhay tayo. Marahil dumaan tayo sa iba't ibang problema, may mga inflation na pagtaas. Pero alam ko po at ako'y naniniwala na mas marami pa rin pong kailangang ipagpasalamat sa ating Panginoon, 'di po ba? Mas marami siyang ginawang tama, mas maraming ginawang mabuti ang Panginoon sa atin. Sabi nga ng isang kanta, "Count your blessings. Name them one by one." Kaya lang hindi natin kayang bilangin sa sobrang dami pagpapala ng Panginoon. Kaya nga, sana yung problema sa Sardis, yung spiritual comatose at yung spiritual amnesia ay hindi po natin maranasan, ano po. At kung ating nararanasan, siguro wake up na po, gising na tayo. Baka ang inyong paglilingkod bukas ay huli na. Baka kung kailan tayo kung kailan tayo gusto nang maglingkod ay may mga hindi na ho natin kaya, no. Mga kapatid, gising na po tayo at wag po nating kalimutan na mabuti ang Panginoon sa ating buhay. Na kaya lang tayo naglilingkod at maglilingkod
dahil po naging mabuti ang ating Panginoon. Hindi po dahil gusto lang natin maging, beneficiary ano po, kaya ka gagawa ng tulong sa isang tao, kaya ka lang gagawa ng tulong sa isang kapatid mo kasi gusto mong may balik 'yon o gusto mo lang may bumalik sa'yo. Hindi po tayo ganyan. Ginagawa po natin ang mga bagay kasi alam po natin pinagpala na tayo, 'di po ba? Pinagpala na tayo ng ating Panginoon. And again, gusto kong balikan itong quotation na 'to na lagi ko pong binabanggit sa inyo at baka marahil nakakalimutan lang ho natin. God has never stopped being good. We just stop being grateful. Baka tayo lamang ang nakakalimot ano po, dahil ang Diyos naman hindi tumitigil sa pagiging mabuti sa atin. Tayo lang minsan ang hindi grateful. Kaya nga una, para ma-rekindle yung ating pag-ibig sa Panginoon, ma-rekindle yung ating pag-ibig sa ating kapwa, una, zoom in on your problem. Tingnan natin yung ating problema. Kaya ako po bilang isang pastor napakahalaga sa akin yung evaluation, napakahalaga sa akin yung reflection. Dun natin makikita ano ang problema at ano yung kailangang ayusin. At tayo din po mga kapatid, tayo din po sa ating church, sa ating, sa personal na buhay, sa buhay pamilya, zoom in on your problem. Pangalawa po, hindi lang po zoom in on your problem. Napakahalaga din po ng panawagan ng dito sa Revelation 3 na ating binasa na kailangan i-increase nyo din. Increase your passion. I-increase mo yung iyong paglilingkod. Hindi lang sapat yung isa. Dapat magdalwa ka. Hindi lang grade 1, kundi dapat mag-grade 2 ka. Sabi nga po dito, gumising kayo sa verse 2, gumising kayo at pasiglahin ang natitira ninyong pananampalataya upang hindi kayo tuluyang mamatay. Napakahalaga ng panawagan, muli niyong pasiglahin ang natitira ninyong pananampalataya. Alam niyo po, the word pasiglahin ay napakahalaga po sa atin yan. Lalo na po, ang ating tinatahak ay yung growing together. At lagi ko pong sinasabi sa inyo mga kapatid, huwag mong iasa ang paglago sa programa ng church. Bagamat mahalaga ang programa, huwag mong iasa ang paglago sa leadership. Bagamat mahalaga ang leadership, ang ating paglago dapat ay founded sa salita ng ating Panginoon. At napakahalaga po nan. Huwag po nating ilayo ang ating sarili sa salita ng ating Panginoon. At kagaya ng paanyaya ng salita ng Panginoon, muli natin pasiglahin. Muli ho natin pasiglahin ang ating paglilingkod sa ating Panginoon. Ano po, hindi ko po alam kung meron pa po kayong trauma sa nakalipas na pandemic. Hindi ko po alam kung meron pa kayong trauma sa nakalipas na ating mga sitwasyon o ating iba't iba nating pinagdaanan. Pero siguro panahon na po ngayon para muli nating panumbalikin yung ating mga ministry na na-hold for dahil sa mga nangyari. Muli nating panumbalikin yan. Salamat sa ating suporta sa prayer warriors, sa prayer team, sa ginagawa sa pangunguna ni Ate Rem. Salamat po. Napakahalaga nung ginagawa natin yan. Check na tayo sa prayer meeting. Pero yung ibang ministry, magandang bisitahin po natin yun, yung mga ministry na kung saan ito yung makakatulong upang magawa natin yung ating mission and vision, di po ba, na ipangaral ang salita ng ating Panginoon sa mga taong wala pang relasyon. Meron po tayong direction. We serve in 3 directions. Wag ho nating kalimutan to. Meron tayong 3 direction sa ating paglilingkod. Una, kailangan nating pataisin o kailangan nating pasiglabin muli yung ating paglilingkod sa ating Panginoon. Yan po ang pinakauna to the Lord. Sabi ng Exodus 20 verse 3, huwag kayong sasamba sa ibang mga Diyos maliban sa akin. So yan po yung pinaka number 1 nating gagawin. Muli natin pasiklabin yung ating relasyon sa ating Panginoon upang sa ganun hindi tayo masabihan ng Panginoon na para maganda lang kayo, maganda ang panlabas nyo, maganda ang bilang nyo, kaya lang patay kayo. Napakahalaga po mga kapatid, i-check natin from time to time, sa bawat araw, yung relasyon po natin sa ating Panginoon. Tayo ba ay priority natin mabigyan ng karangalan ng ating Panginoon? O mas priority natin yung social media ano po? Mas priority natin manood ng ibang vlog, mas priority natin manood ng kung saan-saan kaysa mabasa ang salita ng ating Panginoon. O priority natin yung ating emosyon rather than sa ating pagsuserve sa ating Panginoon. Mga kapatid, ilang taon na ang pandemic? 3 years na, no? 3 years na po sa GC Dubai. Siguro ay level up na po sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. We serve in 3 directions. To the Lord, pangalawa po, to believers. Wag ho nating kalimutan mga kapatid,
isa sa mga utos ng Panginoon ay mag-alagaan po tayo sa isa't isa. Kahit minsan may mga kiskisang nagaganap, ano po ang ibig kong pong sabihin, ay may mga adjustment na nangyayari, kailangan mong unawain kasi gano'n siya. Kailangan mong i-correct, sabi nga ng ating Pastor Joel, kailangan mo pa ring i-encourage, kailangan mo pa ring ipag-pray kasi at the end of the day magkakapatid kayo sa Panginoon, eh. Ano man ang mangyari magkakapatid kayo sa Panginoon at imposible naman na pagdating natin sa langit, eh, hindi mo papansinin yung kapatid mo 'no, kasi kapatid mo 'yan sa Panginoon. Kaya nga yung paalala ng Hebrews 6:10, patuloy na ipinapakita sa pamamagitan ng pagtulong sa mga kapwa, pinabanal ng Diyos. Ano po, sabi niya, "Makatarungan ng Diyos at hindi niya magagawang kalimutan ang inyong mabubuting gawa at ang pagmamahal na ipinakita ninyo sa kanya at patuloy na ipinapakita sa pamamagitan ng pagtulong sa mga kapwa na pinabanal." Ang ibig sabihin po, itong mga kapatid sa Panginoon, ano po. Kaya nga, kung meron tayong grow o meron tayong ile-level up, hindi lang yung ating pagse-serve sa Panginoon, sana pati yung pagse-serve natin sa ating kapwa, ano po. Sana nga yung ating small group bisitahin po natin from time to time. Sana meron tayong time para magpalakasan sa isa't isa. Maganda yung ginagawa natin 'pag prayer meeting, check po 'yan, maganda 'yan. Pero iba pa rin yung nagkikita-kita tayo, eh. Kasi sa Hebrews, 'wag nating kalimutan yung mga ilang pagsasama-sama. Kaya bisitahin po muli natin yung ating small group, ano po, yung kami ng Pastor Joel, nung nandito kami lagi kaming, nagme-meet. Nung ang Pastor Joel ay bumalik sa Zoom, kasama sina Brother LJ, kami po yung nagme-meet sa Zoom. Kasi yun yung aming small group, tawag nga namin mga ka-grow-grow at malalalim po yung aming pinag-uusapan. Kayo din po mga kapatid, kailangan po natin ang isa't isa. Naalala niyo po yung isa kong tinuro, tulong-tulong sa paglago, 'di po ba? Kailangan nating i-apply yun, kailangan nating pataasin ang ating, pagmamahalan, paglilingkod sa isa't isa. Hindi lang po to the Lord, hindi lamang po to believers, ngunit isa sa pinakamahalagang pagkatawag po sa atin bilang mananampalataya ay paglingkuran po natin yung mga hindi po mananampalataya, ano po, to non-believers. At ang pinakamagandang gawin po diyan, eh, ipanalangin sila. Kung may pangalan nga po kayong naka-list para sila'y maipag-pray, maganda pong mabanggit din po sa ating prayer item, ano po, na kung saan, eh, ito pinagpe-pray ni ano, samahan niyo ko pag-pray at napakahalaga po nun. Ipanalangin po natin at huwag po tayong magsawa, ano po, na gumawa ng mabuti kahit sila po ay hindi mananampalataya. Huwag lamang po sa mga mananampalataya kundi pati po sa mga non-believers, ano po. Ang sabi po ng Matthew na 5:13 na lagi pong, sabi ng ating Panginoong Hesus, "Kayo ang mga tagasunod ko ang nagsisilbing asin o salt of the world, ano, at napakahalaga pong panawagan sa atin 'yan. Na lagi ko po sinasabi kaya tayo asin sa mundong ito para hindi masira ang mundong ito totally. Naalala niyo po si Noah na kung saan ay sa Bible ay galit na galit na ang Diyos sa mga tao kasi puro kasamaan sila. Pero merong isang Noah kaya hindi niya totally sinira ang mundo kasi merong isang Noah na sabi nga dun ay matuwid sa harapan o sa paningin ng Diyos. Alam niyo po, kung wala tayo dito sa mundong ito, siguro sira na ho ang mundo. Kung wala tayong mga Kristiyano sa mundong ito, siguro wasak na po itong mundong ito. Pero kaya hindi sinisira kasi nandito po tayo at tayo po magbibigay ng asin sa mundong ito. Hindi lamang po asin, kundi kayo ang nagsisilbing ilaw sa mundong ito. Sa mundong puno ng kadiliman, sa mundong puno ng pagsubok, sa mundong puno ng problema, sa mundong puno ng pag-aawayan, sa mundong puno ng pagtatalo, sa mundong puno ng imoralidad, sa mundong puno ng yung mag-asawa naghihiwalay, yung mga ibang lalaki nagiging babae, yung babae nagiging lalaki, sa mundong napakagulo na, tayo po dapat ang nagsisilbing ilaw sa mundong ito. At wag po tayong mapagod mga kapatid na maging Kristiyano. Wag po tayong mapagod na gumawa ng tama at wag po tayong mapagod na dalhin 'tong ilaw na 'to dahil ito po ang ating pagkakatawag at lagi po nating binabasa, 'di po ba? Our labor, our work, our sacrifices in the Lord will never be in vain. Na minsan darating ang araw na kung saan mismo ang Panginoong Hesus ang magbibigay po sa atin ng korona para sa ating pagpapagal sa mundong ito.
Sabi nga ni John Wesley, light yourself on fire with passion and people will light yourself on fire with passion and people will come for miles to watch you burn. Na kung saan pagningasin natin ang ating paglilingkod, pagningasin natin ang pagiging Kristiyano, kung tayo ay on fire na, on fire to witness, on fire na tayo mag-worship, pagningasin pa po natin para yung mga taong nakapaligid sa atin ay makikita na iba ang ating pamumuhay sa mundong ito. Gusto kong balikan yung verse 3. Mga kapatid, alalahanin ninyo ang mga aral na tinanggap ninyo. Mga kapatid, mga minamahal, sana yung buhay natin ay laging punong-puno ng aral ng salita ng Panginoon. Book of Proverbs, Book of James, na kung saan nagbibigay sa atin ng karunungan. At anuman yung ating sitwasyon, anuman yung ating pinagdadaanan, huwag ho nating kalimutan yung aral na ating tinatanggap sa bawat araw. Alam niyo po, dito sa Pilipinas, ang isa sa pinakamahal na ballpen ay itong Parker, Hindi ko po alam dyan sa UAE kung ano po yung pinakamahal na ballpen. Pero dito po sa Pilipinas, ito po ang pinakamahal. As of kagabi na ni-research ko po, ay nasa 26,000 daw po yung isang ballpen. So, di ko alam kung papipiliin ang aking asawa, ballpen ng 26,000, baka ballpen. So, kung itatabi nyo naman yung pangkaraniwan na ballpen, yung Bics na tatak, na tigli 5 piso, siguro halos lahat po sa atin, nagka-ballpen na Bics ang tatak, Pag tinabi mo naman yung ballpen, na parang parehas lang din sila ng function eh. Pag sinulat, may masusulat mo. At yun lang naman ang purpose nila. Anong pinagkaiba? Bakit mahal tong Parker at itong Bics ay pangkaraniwan? Ang pinagkaiba nito ay yung value niya, yung pangalan, Yun yung nagpapamahal ng value ng isang bagay. Mga kapatid ko sa Panginoon, kung si Kristo ay nasa puso natin, sana yung buhay natin ay mataas yung value, na makita ng ibang tao na ito yung Kristiyano, ito yung may Kristo, ito yung church, ito yung isang Kristiyano, ito yung mananampalataya. Sana nakikita po ng ibang tao yung value natin. Sana patuloy po nating ipangaral at i-increase po natin yung ating passion sa ating paglilingkod. Saan man tayo tinawag, ito man ay sa magnification, ito man ay sa mission, ito man po ay sa prayer at sa small group at anuman po ang ministry pa na pwede nating bisitahin, itaas po natin yung ating passion sa ating paglilingkod. Pangatlo po at panguli, dito na po ako magtatapos, ay i-nail down po natin. Nail down on God's precepts, yung sa mga tuntunin ng ating Panginoon. Kagaya ng aking laging binabanggit at laging pakiusap sa inyo mga kapatid, huwag niyong ilayo ang inyong sarili sa salita ng ating Panginoon. Kagaya ni Joshua, di po ba ng mga nauna nating MPL? Si Joshua, anong sekreto niya? Bakit siya nagtagumpay? Sa Joshua 1:8, yun yung salita ng ating Panginoon. For us to be triumphant sa mundong ito, huwag po nating ilayo ang ating sarili sa salita ng Panginoon. Verse 3, minsan pa, kaya alalahanin ninyo ang mga aral na tinanggap ninyo, sundin ninyo yon at pagsisihan ang inyong mga kasalanan. Kung hindi kayo gigising, darating ako sa oras na hindi nyo inaasahan, tulad ng isang magnanakaw na hindi nyo alam kung kailan darating. Alalahanin ninyo ang inyong mga aral na tinanggap. Alam niyo po sa sa Revelation 1, balik lang po tayo ng ilang chapter ng paalala ng Revelation. Revelation 1 verse 3. Meron po ditong tatlong verb o tatlong application na pwede nating pag-aralan ngayon. Una, ang sabi po dito sa Revelation chapter 1 verse 3, mapalad ang bumabasa. Ibig sabihin, basahin mo pa lang yung salita ng Panginoon, mapalad ka na. Kaya nga kung may mapalad sa mundong ito, yung mga may Bible, yung mga nagbabasa ng Bible. Ngunit hindi lamang po bumabasa. Ang sabi po dito, mapalad ang bumabasa at ang mga nakikinig. Mga nakikinig, hindi lang bumabasa, kundi nakikinig. Alam niyo po, sana itong ating pag-aaral ng salita ng Panginoon talagang priority po. Nabanggit ko nga po kanina,
sa SCBC nung ako po yung nag-speak kanina na hindi lahat ng pumapasok sa church tama ang motibo eh. Hindi lahat talaga sumasamba. Yung iba pumapasok lang for the sake na masabing reliyoso sila. For the sake na Sunday, kaya ako nasa church. Hindi po. Hindi lahat. Kaya nga ang aking dalangin mga kapatid, every time na binabasa natin ang salita ng Panginoon, ay nandun yung pusong bukas natin upang makinig. At hindi lamang yon, ano pa daw po ang mapalad? Mapalad ang bumabasa at ang mga nakikinig sa mga sulat na ito kung tinutupad nila ang nakasulat dito. Kaya nga kung may mapalad o kung meron mang pinakamapalad, yung bumabasa, makikinig, at tinutupad nila ang nakasulat nito. Napakahalaga po nung tinutupad. In fact, ito yung ating applied obedience eh. Kaya nga sa ating mga MTM, nakafocus ako, mas madalas, nakafocus ako sa applied obedience. Lalo na po pag prayer meeting natin, di po ba, mas madalas. Kasi ito yung gagawin natin eh. Ito yung maglilid sa atin, ito yung magdadirect sa atin. Ito yung dulo ng ating gagawin sa ating pinag-usapan. Ano po. Hindi lahat tama ang application. Wrong interpretation will lead you to wrong application. Di po ba? Kaya nga napakahalaga na maunawa natin, basahin, at hindi lang basahin, makinig para gawin ng tama. Kasi hindi po lahat nakakagawa ng tama. Kagaya ng pastor na to. Yung pastor na to sa Africa, nagpapangaral, ang sabi niya, Kristiyano na kayo, hindi na kayo mapapahamak kahit uminom kayo ng lason. Kaya ang ginawa ng pastor na to, kumuha ng lason sa daga at pinainom sa kanyang mga member. Kaya nangyari, 5 church member ang namatay at 13 ang nag-aagaw buhay. Totoo po yan. Sa Africa po yan nangyayari. Kaya nga napakahalaga mga kapatid, basahin ang salita ng Panginoon, makinig sa sinasabi ng salita ng Panginoon kahit minsan masakit, kahit minsan kailangan talaga nating mag-adjust, kahit minsan tatamaan yung ego natin, tatamaan yung pride natin, kahit minsan ayaw natin, pero kailangan nating sundin. Dahil yun po ang salita ng ating Panginoon. Kaya nga magandang tingnan natin 3 bagay. How to know that you are true disciple? Paano malalaman natin na ikaw ay totoong disipulo talaga ng ating Panginoong Hesus na pwede natin maging applied obedience araw na to? Una, verse 4, you are righteous. Ano po? Verse 4, you are righteous. Sabi po dito, ngunit may ilan sa inyo, riyan sa Sardis, na hindi nahawa sa masamang gawain ng iba. Lalakad silang kasama ko na nakasuot ng puting damit. Kaya nga po pag first Sunday, di po ba, yung white t-shirt o yung white polo o white dress ay ating ini-encourage. Hindi po dahil mababait daw po pag nakaputi, hindi naman po. Ano po, kundi yun ay simbolo na tayo ay righteous. Simbolo po yun na kung saan ang ating Panginoong Hesus ay tagumpay na. Sa pinakamalaking problema ng mundong ito na kamatayan, yun ay pinagtagumpayan na ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga tayo, yung kamatayan, dadaanan lang po natin yan. Yung kamatayan, journey lang natin yan. Ang totoong dulo natin ay yung buhay na walang hanggan. Ano po. Kaya nga una, how to know that you are a true disciple? Una, ikaw ay righteous. Ibig sabihin, hindi mo pinagyayabang ang sarili mo, ngunit ikaw ay nabubuhay na kay Kristo lamang. Ikaw ay nabubuhay na para sa ating Panginoon. Pangalawa, how to know that you are true disciple? Una, you are righteous. Pangalawa, you are recognized. Ikaw ay kinikilala ng ating Panginoon. Sa verse 5, ang sabi po dito ay ganito, ang magtatagumpay ay bibihisan ng puting damit. So, puting damit na naman po. Kaya every first Sunday, tayo po ay mag-white. Kung meron po kayong white. At hindi ko aalisin ang pangalan niya sa aklat ng listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan. Sabi pa po dito, ipapakilala ko sila sa aking Ama. Napakaganda po ng pagkakasabi dito, pagkakasulat. Na hindi lang tayo basta papasok sa langit, kundi ipagmamalaki pa tayo ng ating Panginoong Hesus. Na hindi, ito, naglingkod dito. Ito, legacy nito habang nung nabubuhay siya. Ipapakilala tayo sa ating Ama o sa ating papakilala tayo ng ating Panginoon. How to know that you are a true disciple? Una, you are righteous, you are recognized. Pangatlo at panghuli, dito po ako magbibigay pansin. You are responsive. Yung lahat ng nakikinig, o yung lahat ng iyong pinag-aralan, yung lahat ng sinabi sa iyo ng Panginoon, yung lahat ng inutos sa iyo ng Panginoon, yung lahat ng pinapagawa sa iyo ng Panginoon, ay gagawin mo. No regrets, no reserve, no excuses.
Kaya nga mahalaga yan. Sa verse 6, sabi dito, kayong nakikinig, pag-isipan yung mabuti ang sinasabi ng banal na Espiritu. Mga kapatid, mga minamahal, gising po tayo. Gising na po tayo. Sa ating mga nakalipas na taon, gising na po tayo. It's time to wake up para pagdating ng araw at dumating ang ating tagapagligtas, mare-recognize na tayo, ire-recognize na tayo. How to know that you are a true disciple? Righteous, recognized, and responsive. Tayo po'y tumungo at tayo po ay manalangin. Panginoon, sa simpleng pag-aaral ng inyong salita, kami po ay nagpapasalamat dahil ito pong Book of Revelation ay patuloy po binibigyan nyo kami ng pagkakataon upang i-reflect ang aming sarili. Hindi po yung ibang tao, Panginoon, kundi personally yung aming sarili, Panginoon. Kung ang aming relasyon sa inyo ay nanlalamig, kung ang aming relasyon sa inyo ay hindi namin binibigyang pansin, patawarin niyo po kami, Panginoon. Salamat sa inyong mga salita sa Book of Revelations, especially, Panginoon, sa 7 churches na aming pinag-aaralan. Patuloy kayong tumawag sa amin. Patuloy niyo po kaming pasiglahin, Panginoon. Ang sakit pong pakinggan kung kami ay sasabihan yung mga patay, Panginoon, na walang gana sa paglilingkod, na hindi namin priority ang paglilingkod. Kaya Lord, in behalf po ng Global Connection Dubai, bilang isang magkakapatid sa inyo, Panginoon, humingi kami ng tawad sa mga sandaling hindi po namin nagagawa ang inyong mga pinapagawa. At ganoon din naman, Panginoon, hiningi namin ang inyong biyaya. Tulungan niyo po ang bawat isa, especially ang spiritual life ng bawat isa, Panginoon. Tulungan niyo po. Pagningasin niyo muli, Panginoon, upang sa ganoon, ay patuloy po kaming lumalim, patuloy namin bigyan ng pahalaga ang paglilingkod sa inyo, at patuloy po kami magtulungan para magawa po namin yung inyong pinapagawa sa amin, Panginoon, habang kami nandito sa mundong ito. Maraming salamat po. Pagpalain niyo po ang bawat isa, maging yung mga salitang aming pinag-usapan ngayon. Pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon.